Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nananatiling impressive ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng panloob at panlabas na hamon na nakaapekto sa pag-abot ng target ng bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nandyan ang kaliwat ka ng bagyo na tumama sa Pilipinas na lubhang puminsala sa agriculture sector ng bansa. Ani Balisacan, kahit na bumaba ng 2% sa sektor ng agrikultura dahil sa mga ito, inaasahan namang magkakaroon ng mabilis na pag-recover ngayong taon. Dagdag pa ng kalihim kung ikukumpara sa mga kalapit na bansa ng Pilipinas sa Asia, nananatiling ikalawa o ikatlo ang Pilipinas sa emerging economy sa Asia na maituturing na top performer. Pagbibigay diin pa ni Balisacan, mas magiging maganda pa ang estado ng ating ekonomiya kung maganda rin ang lagay ng ating kapaligiran. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, malapit ng buksan ng pamahalaan sa publiko ang mga non-performing at idle public assets upang makalikom ng pondo na gagamitin sa economic development. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga ari-arian na isinasa pribado ay patuloy lamang nagdudulot ng dagdag na gasto sa gobyerno. Aniya, ilalabas ng Department of Finance o DOF ang listahan ng public assets na isa sa ilalim sa public auction na tinatayang nasa 28,000 small assets. Sinabi ni Finance Undersecretary Catherine L. Fong na nakatakda na ring ilathala ng kagawaran ang matagal nang inaantay na panuntunan para sa privatization disposition ng government assets. Aniya, maaari itong bilhin ng mga Pilipino maging ng overseas Filipino workers o OFWs. Makikipag-ugnayan din ang DOF sa Social Security System o SSS o Government Service Insurance System o GSIS upang tukuyin ang mga asset na maaaring magamit bilang long-term investments ng pension fund. Tiyak din ng DOF ang transparency ng gagawing auction process. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, sinisiguro ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kanilang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa pagsisikap na mapahusay pa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Pahayag ito ng ARTA nang magsagawa ng taunang inspeksyon sa Marikina City Local Government kamakailan. Ipinagbalaki ng LGU sa ARTA na mayroon ng mahigit 19,000 business taxpayers sa lungsod na nagtatamasa ng mahusay at transparent na serbisyo ng gobyerno. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ng lokal na pamahalaan ang kanilang planong pagandahin ang security features ng kanilang business permit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga watermark. Titiyakin nito ang integrity at authenticity ng permits na nagpapatibay sa pangako ng lungsod sa pagiging transparent sa pagbibigay ng serbisyo. Nagrekomenda naman ang ARTA sa LGU na magtatag ng Committee on Anti-Red Tape o CART at hinimok na gawing regular ang pag-update sa kanilang Citizens Charter tuwing may mga pagbabagong gagawin sa kanilang mga proseso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.